Welcome to K-Catalog. KIIP Level 1 Unit 16 ng workbook. Nasa speaking and listening part na tayo. So, papakinggan natin yung isang conversation and sasagutin natin yung nasa blank. So, pakinggan natin tapos sulat natin yung tamang sagot. 1. 다음 대화를 듣고 빈칸에 알맞은 말을 쓰세요. 그리고 말해보세요. 1. 왜 점심을 안 먹었어요? 배가 너무 아파서 점심을 못 먹었어요. So, yung sabi ng kausap niya, no, Bega, 너무 아파서. Next, number 2. 2. 한국어 읽기가 힘들어요. 어떻게 해요? 한국 책을 많이 읽는 것이 좋아요. 사배, 읽는 것이 좋아요. Next, number 3. 3. 노래방에서 친구들과 노래를 불렀어요. 그래서 목이 많이 아파요. 그럼 말을 많이 안 하는 것이 좋아요. Yung sabi ng babae, 말을 많이 안 하는 것이 좋아요. Okay, so ano yung sabi dyan? First conversation, 왜 점심을 안 먹었어요? So, bakit hindi ka nag-lunch or bakit hindi ka kumain ng lunch? Sagot niya, 배가 너무 아파서 점심을 못 먹었어요. Sobrang sakit ng tiyan ko, kaya hindi ako nakakain ng lunch. Okay? Number 2, 한국어 읽기가 힘들어요. 어떻게 해요? Ang pagbabasa ng Korean language ay mahirap or nahihirapan akong pagbasa ng Korean language. 어떻게 해요? Paano kayang gagawin ko? Sumagot yung kausap niya, 한국 책을 많이 읽는 것이 좋아요. Ang sinuggest is, ang pagbabasa ng maraming libro ng Korean or ng Korean language ay maganda or makakatulong. Number 3, 노래방에서 친구들과 노래를 불렀어요. So, sa KTV daw, kasama yung kanyang mga kaibigan ay kumanta sila. Yan. So, sila, no? Party sila sa karaoke. And then, sabi niya, 그래서 목이 많이 아파요. Kaya naman, masakit yung aking lalamunan. Sagot ng kausap niya, 그럼 말을 많이 안 하는 것이 좋아요. So, an, again, negative clause not. Ibig sabihin, ang hindi pag. Yan. Ang hindi pagsasalita. Okay? Yung mal is magsalita. So, ang hindi pagsasalita ng marami ay makakatulong, sabi niya. So, kung ganon, maganda siguro na huwag ka nang masyadong magsalita. Parang yun yung gusto niyang suggestion. So, kung ita-translate natin sa Tagalog talaga tong 하는 것이, ibig sabihin, yung pagsasalita, okay, ng marami, sabi niya. So, ang hindi pagsasalita ng marami ay makakatulong. So, yun yung number 3. So, punta tayo sa listening natin. Question number 1, Ramin 씨는 어디에 갔어요? Saan daw nagpunta si Ramin? Number 2, true or false? So, dito tayo sa number 1, sa baba. Ramin 씨는 코는 문제가 없어요. So, wala daw problema or issue yung ilong ni Ramin. Number 2, Ramin 씨는 오늘 아침부터 아팠어요. So, simula daw itong araw ng umaga ay meron ng masakit kay Ramin. Number 3, 의사 선생님은 푹 자는 것이 좋아요라고 말했어요. So, yung doctor daw, ang sinabi ay ang pagtulog daw ng mahaba or mahimbing ay malaking tulong or makakatulong or maganda. Okay? So, tingnan natin. Pakinggan natin yung ating 듣기. 듣기 2. 다음을 듣고 물음에 답하세요. 어서 오세요. 어디 아프세요? 코가 안 좋고 목도 아파요.
머리도 아프세요? 네, 머리도 아파요. 언제부터 아팠어요? 어제부터 아팠어요. 감기에 걸렸네요. 약을 드시고 잠을 푹 자는 것이 좋아요. 네, 알겠습니다. Ayan, so yung mga note ko, no, sa last part, sabi nung doktor, 약을 드시고 푹 자는 것이 좋아요. So, circle na agad natin to kasi tama siya. So, balikan natin yung number 1. 라민 씨는 어디에 갔어요? So, ano yung sabi niya kanina? 코도 안 좋고 목도 아파요. So, hindi daw maganda yung kondisyon ng kanyang ilong at masakit din daw yung kanyang lalamunan. Tapos tinanong siya ng doktor, masakit din ba ang ulo? Sumagot siya, ne, morido apayo. So, ayan, tinanong ni doktor kung kailan daw nag-start sumakit. Ang sagot ni Ramin is, 어제부터. So, simula kahapon pa daw, since yesterday pa. So, number 1, dahil masakit yung kanyang ilong, lalamunan, at ang kanyang ulo, malamang pumunta siya ng ospital kasi kausap niya nga ay doctor. So, 라민 씨는, so start natin with this one. 라민 씨는 병원에 갔어요. Next, yung number 2, true or false. So, dito, sabi, 라민 씨는 코는 문제가 없어요. So, X. Kasi yun nga yung sabi niya, 코도 아프고, or 안 좋고, sabi niya, hindi daw maganda yung kondisyon ng ilong. So, number 2, 라민 씨는 오늘 아침부터 아팠어요. X ulit to. Bakit? Ano yung sabi niya? 어제부터, simula kahapon. So, 오늘 아침부터 is wrong. So, that's for listening. Para naman sa reading natin, basahin natin yung article. 지난 주말에 후웬 씨는 남편 민수 씨, 딸 슬기와 함께 놀이공원에 갔습니다. 먼저 슬기가 동물을 좋아해서 동물원을 구경했습니다. 그리고 놀이기구를 타러 갔습니다. 그런데 후웬 씨는 놀이기구 타는 것을 안 좋아해서 민수 씨와 슬기만 놀이기구를 탔습니다. 저녁 8시부터 물꽃놀이가 있었습니다. 물꽃놀이는 정말 멋있었습니다. 물꽃놀이를 구경하고 집에 돌아왔습니다. First sentence natin, 지난 주말에 후웬 씨는 남편 민수 씨, 딸 슬기와 함께 놀이공원에 갔습니다. Last week, si Huwen daw at yung kanyang mister na si Minsu, pati si Silgi na kanilang daughter ay together nagpunta sa amusement park. 먼저 슬기가 동물원을 좋아해서 동물원을 구경했습니다. First, si Sulgi daw ay gusto ang mga animals. Kaya naman, nag-sightseeing muna sila or nanood muna sila ng mga hayop sa 동물원 or zoo. Again, dito sa Korea, malaki yung mga amusement park nila dito, wherein may mga amusement park na may kasamang mga zoo or may makikitang mga animals. Next, 그리고 놀이기구를 타러 갔습니다. And then, they went to ride the rides. Okay? So, 놀이기구 yung mga sinasakyan kapag nasa amusement park ka. So, Ferris wheel, yung mga tawag dito, carousel, yan. So, anything na masasakyan mo. 그런데 후원 씨는 놀이기구 타는 것을 안 좋아해서 민수 씨와 슬기만 놀이기구를 탔습니다. However, kaya lang daw si Huwen ay hindi niya gusto yung pagsakay ng mga rides. Kaya naman daw si Minsu lang at saka si Silgi ang sumakay. Okay? Silang dalawang mag-ama lang daw ang sumakay ng mga rides. 저녁 8시부터 물꽃놀이가 있었습니다. So, nung kinagabihan daw, 8 ng evening, okay, so 8 o'clock, from 8 o'clock, meron daw fireworks display. Okay, there's a fireworks display from 8 p.m. 물꽃놀이는 정말 멋있었습니다. So, the fireworks display was really cool. Yeah, 정말 really 멋있었습니다. Cool. So, sobrang galing daw or nakaka-amaze or ang cool nung fireworks display. 불꽃놀이를 구경하고 집에 들어왔습니다. So, nanood sila ng fireworks display and saka sila bumalik ng bahay.
Okay? So, sige. Number 1, 순서대로 번호를 쓰세요. 번호 number. So, ito. So, ano daw yung pagkakasunod-sunod? Sunso is yung proper order. So, 놀이기구 타는 것. So, ano ba yung una muna nilang ginawa? Di ba ang sabi dito? Dahil gusto ni Silgi ng mga animals, 먼저, first, saan sila nagpunta muna? Sa 동물원. So, ito yun, no? 동물원 구경. So, siya yung mauuna. So, number 2, sulat natin dito. Next, 그리고 놀이기구를 타러 갔습니다. So, ito yon, 놀이기구 타는 것. So, 그리고 놀이기구를 타러 갔습니다. 놀이기구 타는 것. So, dito siya. Siyempre, yung last natin is yung number 3, 불꽃놀이 구경. So, asan yon? 불꽃놀이 구경. Okay? So, number 2 sa baba. Sagutin natin. True or false? 슬기는 동물원에 가는 것을 좋아해요. So, gusto ba ni Silgi ang pagpunta sa mga zoo? Correct. Yun nga yung una nilang pinuntahan eh. Number 2, 후wen 씨는 놀이기구 타는 것을 좋아해요. Gusto daw ni Huwen yung mga rides, yung pagsakay ng rides. Wrong. So, again, sino nga lang yung sumakay? Si Minsu at saka si Silgi. Kasi, hindi bet ni Huwen yung pagsakay. So, baka natatakot siya, no? Next, Huwen 씨 가족은 8시에 집에 들어왔습니다. 들어왔어요. So, 8 o'clock daw, umuwi na ng bahay sila Huwen, yung kanyang family. Okay, so, X ulit. Bakit? Kasi anong sabi? From 8 p.m. yung start ng 불꽃놀이 or fireworks display. So, ano ba yung ginawa nila? Nanood muna sila, no? Bago sila umuwi. So, malamang, 8 o'clock, nandun pa rin sila sa amusement park. So, that's for reading. Para naman sa writing natin, sabi, 다음은 휴가에 대한 글입니다. The following article is about holiday. 밑줄 친 부분을 맞게 고쳐주세요. So, please write correctly, 맞게 correctly. Okay, tapos meron dito, 고쳐, ibig sabihin fix. 밑줄 친, underlined. 부분, part. Okay, so yung may mga underlined daw na part o yung mga salita na may underline ay may mali daw sa kanila. So, i-fix natin, ayusin natin, and isusulat ulit natin na tama na yung format. Okay? So, tingnan natin. First, yung number 1, may underline yung 갑니다. Okay? So, bakit kaya siya mali? Sabi, 지난 휴가에 고향 친구하고 같이 바다에 갑니다. Sabi niya, 지난 휴가, ibig sabihin last holiday or nung nakaraang bakasyon. Ibig sabihin nangyari na. So, dapat yung action word niya dito or yung verb niya na gada, dapat naka-past tense na rin. So, si 갑니다 dapat 갔습니다. Next. Number 2, yung may underline is yung 봐는 것이. So, sabi niya, 저도 친구도 바다를 봐는 것이 처음이었습니다. 처음이었습니다. It was our first time. Sino daw? Me and my friend. So, yung siya daw at ang kanyang kaibigan ay first time nila na makita yung dagat na yon. So, kung ano man yung dagat na napuntahan nila, first time daw nila yon na nakita. So, dito, if you will remember yung ating grammar na dong sa plus 는 것. Okay? So, ang laging natin, basic form, no? Yung sa verb natin. So, dito, yung basic form niya dyan is 보다. So, 보다, drop mo yung da, tsaka mo i-add si 는 것. So, dapat yung 봐는 것이 ay 보는 것이. Next, 우리는 바다에 수영을 하고 배를 탔습니다. Sabi niya, kami ay bada, dagat. Sa dagat daw ay 수영을 하고, nag-swimming or lumangoy at sumakay ng bangka. So, naka-underline yung bada. Bakit kaya siya may underline? Anong mali sa kanya? So, bada is 명사. Ibig sabihin, noun, pangalan siya ng lugar. And take note na yung kasunod na mga words ay puro action word, no? So, kailangan, si 명사, pag ang kasunod ay action word, ang particle na idudugtong mo sa kanya is eso. Okay?
So, yung badae dapat badaeso. So, ano lang yung pwede sa badae? Lagi ko sinasabi, si Oda, Gada, Danida. Itong tatlong action word lang yung pwede mong kasunod ng e. Okay? Tas the rest ng action word dapat eso. Yung nakadikit sa pangalan ng lugar. Tapos ano pa? Ita, opta. Ayan. So, itong 1, 2, 3, 4, 5. Ito usually yung 5 words na yan ang makikita mong kasunod ng pangalan ng lugar na may e particle. Okay? Pero kung halimbawa ang kasunod ng lugar mo ay action word, again, you have to add eso. Number 4. 그런데 배에서 머리가 너무 많이 아파서서 힘들었습니다. However, kaya lang sa bangka, sobrang sakit daw ng ulo niya. 머리가 너무 아파서, 너무 많이 아파서서. Kaya naman nahirapan daw siya, 힘들었습니다. So dito naka-underline si apasoso. So yung ating grammar na 동사 or 형용사 plus aso, oso, heso. So same sila no ni nungot. Kailangan yung 동사 or 형용사 mo ay laging basic form yung titingnan mo. So yung 동사 natin ay hindi pala 동사, 형용사 pala yan. 아프다. So 아프다, yun yung basic form niya. So dapat apaso lang siya. So dito naka-past tense siya no, may isang shiyot siya na batchim. So hindi siya dapat past tense. Ang dudugtungan mo is yung basic form which is 아프다, apayo, kaya magiging apaso. Okay? So dapat ganyan lang. 아파서 힘들었습니다. 다음에 다시 바다에 갈 거예요. So next time pupunta ulit kami ng dagat. So dashi again, ulit. Pupunta daw ulit sila ng dagat sa susunod. 다음에는 바다 낚시를 하고 싶어요. So number 5, yung may underline is 낚시. So bakit kaya siya mali? Sabi niya dyan, sa susunod na 다음에는 바다 낚시를. So ibig sabihin, gusto daw niyang hago 싶어요. So gusto niya daw gawin yung pangingisda sa dagat. Okay? So bakit kaya mali yung nakshi? So grammatically, walang mali. Ang may mali is yung word mismo. Bakit? Yung spelling ng nakshi ay mali. So dapat si nakshi, ang spelling niya is sanggiyok. Okay? Dalawa dapat yung giyok niya sa ilalim. So nakshi를. Yan. So that's for writing. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.